Si Yujiro Hanma ay ang ama ni Baki at Jack ng kanyang mersenaryong trabaho, ngunit ito ay napakataas kung ihahambing sa kanyang mahal na panlasa. Siya ay madalas na tinatawag na the strongest creature on earth o the ogre. Si Yujiro ay tinatawag ding Mighty One. Si Yujiro ay isang mabangis at mayabang na tao. Hindi siya nagpapakita ng awa sa sinuman dahil tinitingnan niya ang awa bilang isang mahina na katangian. Si Yujiro ay emosyonal din na manipulative. Ito ay makikita sa kanyang mga relasyon sa kanyang anak at sa asawang si Emi Okizawa. Siya ay tila nabubuhay lamang upang labanan at maging sanhi ng pagkawasak sa anumang bagay at lahat ng kanyang makakaya. Ang kanyang buong buhay at pag-iisip ay nakatuon habang ang mga normal na tao ay natatakot sa kanya. Ang mga mandirigma at martial artist ay lubos na nirerespeto si Yujiro dahil sa kanyang supernatural na lakas na tinitingnan siya bilang ang tuktok ng kapangyarihan. Siya ay itinuturing ng mga tao bilang isang bagay na higit pa sa isang tao at mas katulad ng isang nilalang o isang puwersa ng kalikasan na lampas sa pangunawa ng tao. Kinatatakutan si Yujiro hanggang sa bigyan siya ng USA ng kumpletong amnestia at gumawa pa ng kontrata ng Pangulo na kailangan itong i-renew bawat taon. Siya rin ay walang awa, tulad ng ipinakita noong pinunit niya ang mukha ni Kyurayu at pagkatapos ay ibinagsak ang kanyang walang balat na mukha sa sahig na bato. Ang isa pang halimbawa ay noong pinatay niya ang kanyang asawa na si Emi Okizawa sa pamamagitan ng pagkabasag ng kanyang eardrum at pagkatapos ay pagkabasag ng kanyang gulugod. Siya ay isang napakamayabang na tao, naniniwala at alam na siya ang pinakamahalagang nilalang na nabubuhay sa mundo, at pakiramdam niya ay hilig niyang gawin ang anumang gusto niya, nang walang makakapigil sa kanya. Tinitingnan niya ang lahat bilang mga insekto kumpara sa kanya at nakikita niya ang mga ito bilang ang mahina. Naniniwala siya na ang lahat ay dapat makuha sa dalisay na lakas lamang at sa makatuwid ay hindi naniniwala sa paggamit ng mga armas. Itinuturing niya ang kanyang katawan bilang ang pinakahuling sandata, na nagpapatunay na mas epektibo at nakamamatay kaysa sa anumang iba pang sandata o teknolohiya. Mula nang mag-viral ang away nila ni Baki, naiinis si Yujiro na nakakuha siya ng mga hindi gustong tagahanga at binanggit niya ang ilang maliliit na bata na humihingi ng kanyang autograph mula noong laban. Sa kabila ng pagiging galit, si Yujiro ay nakakagulat na matyaga at halos palaging nagpapatahimik. Siya ay stoic sa halos lahat ng oras, madalas na nagsasalita lamang kung ano ang kailangan at kahit na kung ano lamang ang kinakailangan. Sa totoo lang, kadalasan ay tahimik lang na nakikinig sa iba at kung minsan ay nagdadagdag ng kung ano-ano at nakakapagpatahimik sa kanya kahit inaalipuste siya. Bagamat sapat na, maaari siyang maging napakarahas, at halos agad-agad siyang bumalik sa dati niyang kalmadong kilos. Si Yujiro ay may medyo malambot na bahagi. Minsan ay inalok niya si Baki ng sopas bilang tanda ng paggalang sa kanyang kapangyarihan pagkatapos ng isang ugnayan sa pagitan nila. Sinubukan din niyang iwasang sabihin kay Kaoru Hanayama, ang katotohanan na pumirma siya ng autograph para sa isang bata dahil sa kahihiyan. Ipinakita rin sa kanya, kahit na pinatay siya, ay nagtataglay ng ilang pagmamahal kay Emi, at kahit na tila nagsisisi sa kanyang ginawa, ngunit mahirap sabihin, tulad ng ipinakita ng sabihin niya kay Hineri na paprotektahan niya ang sinumang may malapit na relasyon kay Emi. Ipinaglaban pa niya ang mahihina sa mga digmaan upang maging, sa kanyang mga salita, isang role model. Dahil pinapawi niya ang mga nang-aapi sa kanila, nagsimulang makita siya ng mahina bilang isang bagay na ipinadala mula sa Diyos. Maging si Musashi Miyamoto ay nagpahayag na may kabaitan kay Yujiro. Si Yujiro ay walang alinlangan na nakikialam sa mga gawain ni Baki sa pamamagitan ng paglikha ng mga mapanirang hamon para sa kanya upang madaig at umunlad. Dapat pansinin na sa kabila ng kanyang mapang api at karaniwang hands-off na estilo ng pagiging magulang kay Baki, gusto niya itong maging mas malakas. Ang abnormal na muscles niya sa likod ay parang demonyo kapag nagseryoso siya sa laban. Siya ay karaniwang ipinapakita na nakasuot ng kanyang signature dark red shirt at pantalon. Siya ay halos palaging nagsusuot halintulad sa isang dambuhala o mabangis na leon. Si Yujiro, katulad ng kanyang ama, ay nagawang talunin ng mga puwersang militar ng Amerika ng mag-isa noong panahon ng digmaang Vietnam, 16 pa lang siya noon. Ang ilan sa mga pinakadakilang tagumpay ng Ekto. Ang mga kalamnan ng kanyang katawan ay napakalakas at matibay kaya nagagawa niya ang mga bagay tulad ng pagsira ng mga katana at kutsilyo sa pamamagitan lamang ng paghawak sa mga ito,
paglalakad sa mga dingding ng bulletproof glass, at niyanig ang buong gusali sa pamamagitan lamang ng pag-igting ng kanyang mga kalamnaan. Sa katunayan, ang lakas ng kanyang mga daliring flicks ay maaaring maging higit pa sa sapat upang talunin ang kanyang kalaban, tulad ng ipinakita sa kanyang maikling pakikipaglaban kay Chamon. Ginamit din niya ito sa isang batang si Muhammad Ali Jr., na pinamamahalaang pinabalik ang batang lalaki sa pader ilang talampakan sa likuran niya. Kapag binaluktot ni Yujiro ang kanyang mga kalamnan sa Latissimus dorsi, ang kanyang likod ay nagiging hugis ng mukha ng isang demonyo, kaya nadaragdagan ang kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Bagamat sikat sa karamihan sa kanyang lakas at walang kap-oras na husay sa pakikipaglaban, maraming beses nang napatunayang si Yujiro ay higit sa average na katalinuhan at may kaalaman tungkol sa iba't ibang paksa. Karamihan ay nauugnay sa labanan at paggana ng katawan ng tao, ngunit tungkol din sa kasaysayan, takbo ng kalikasan, pag-iintindi sa mga gawain ng iba, at marami pang iba. Minsang sinabi ni Stridham kay Baki na ang kapasidad ng pag-iisip ni Yujiro ay mas malakas kaysa sa anumang kalamnan sa kanya, na pinagmumulan din ng kanyang kapangyarihan. Iyon lamang po at salamat sa panunood.